Sige po, minsan pa po natin purihin ang Panginoon. Sige po. Bago po tayo magsimula sa ating mensahe ngayong umaga, tayo po ay manalangin. Ama, purihin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang kataas-taasang Diyos, ang tanging tunay at buhay na Diyos na mabuti at tapat sa lahat ng panahon. Ang langit ay iyong trono at ang lupa ay iyong tuntungan. Panginoon, ikaw ay mahabagin at ang iyong katapatan ay magpakailanman. Ikaw ang dakila at kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Ikaw ang aming tagapaglikha at tagapagligtas. Patuloy ka naming sasambahin at aawitan ng mga papuri at ihahayag na hari ng buong langit at lupa. Bilang isang pamilya, kami po ay nagtitiwala na walang mabubuting bagay ang lalayo sa amin habang kami lumalakad sa iyong katwiran. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng proteksyon sa aming buong sambahayan. Mahal ka namin magpakailaman, O Diyos. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Kami ay nananalangin. Amen. Sige po, mukhang mahina yung ating papuri sa Panginoon. Sigaw natin na purihin ang Panginoon. No? Tayo po ay dadako na ngayon sa ating pong aralin na pinamagatang Toughened by Deception. No? Titigan niyo pong mabuti yung pamagat. No? Yan po yung ating paksa na tatalakayin sa umagang ito. No? Ano nga po ba ang dahilan ng pagbagsak ni Lucifer? No? Ang kanyang pagbagsak ay nagpapaalala sa akin ng isang talata sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 16, talatang 18. Ang sabi, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Si Lucifer po, nakilala rin bilang Satanas o ang Diablo, ay pinalayas po sa langit dahil nagrebelde siya sa Diyos. At ayon po sa Christian theology, si Lucifer ay dating isang anghel na tagapagbantay na naging mapagmataas at nagnais na maging kapantay ng Diyos. Sa langit, ang cherubim ay nagtataglay ng posisyon bilang isang makalangit na katanyagan, anupat ang Diyos mismo ay nakaupo at nakaluklok sa pagitan ng mga cherubim na ito. Ang pagmamataas na ito ay humantong sa kanyang paghihimagsik at sa huli ay pinalaya siya sa langit kasama ng iba pang mga anghel na sumunod sa kanya. Nakalimutan niyang siya'y nilikha ng Diyos. Marahil nagalit siya, sigurado kong galit pa rin siya hanggang ngayon. Nais po niyang sambahin siya ng higit sa kanino man sapagkat alam niya na kung malilinlang niya ang mga lingkod ng Diyos, no, maaari niyang nakawin ang pagsamba ng tao palayo sa Diyos. Siya ang Diablo. No? Siya ang pinagmula ng kasamaan at marami po siyang pangalan. Satanas, Lucifer, prinsipe ng mga demonyo, at ama ng kasinungalingan. Matagal na po siyang bahagi ng mga horror story. No? Kaya iniisip ng maraming tao na isa siyang katang-isip lamang na ginawa upang takutin ang mga bata at manonood ng pelikula sa buong mundo. Hindi niya kailangan magsikap ng husto para linlangin ang mga taong sumusunod sa kanya. Yung mga taong sumusunod sa kanya, kakampi niya at kasama niya araw-araw sa buhay. Tandaan po natin na sinabi ni Jesus na hindi tayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. In fact, most people do a pretty good job of sinning all on their own. Gayunpaman, pagdating sa mga taong tapat na naglilingkod kay Kristo, galit po si Satanas. Tandaan niyo yan. Kayong mga naglilingkod sa Panginoon, galit sa inyo si Satanas. No? Galit siya sa mga nalalabing mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mahalaga po ang pananampalataya, mga kapatid. Kapag nawala ang pananampalataya ng isang Christian, makakapanumbalik pa kaya siyang muli? Kung hindi,
Ano kaya ang maaaring kahihinatnan niya? Pwede tayong mag-isip, no? Ano naman kaya ang dahilan ng kanyang pagtigil sa pananampalataya na umabot sa panlalamig? Maraming maaaring maging dahilan po nito, mga kapatid. Ang isang pinakamalupit na dahilan ay posibleng nalinlang ang taong ito ni Satanas, kaya tumigas ang puso niya. So, magiging mahirap ang kalagayan ng taong ito. Sa panahong siya'y nabubuhay, wala po siyang proteksyon. Kapag sumuway tayo sa Diyos, malalaman agad ito ng dyablo at gagawin tayong target ng kanyang mga palasok. Kaya posibleng may ilang magtatanong kung ang tanong kung tunay ba talagang nakakilala at naligtas ang Kristiyanong ito. Ang sagot ay maaring hindi siya naligtas o maaring namang ligtas. Kaya lang, maliwanag na tumalikod siya sa kanyang pananampalataya at siya po ay nasa kalagayan ng apostasiya. Hindi ho madaling yung tawaging apostasiya, no? Hindi po madaling bigkasin, pero napakahirap pagka tayo po inapunta sa kalagayang yan. Inilalarawan kasi ng apostasiya ang proseso kung saan ang isang tao ay unti-unting tumatalikod sa pananampalatayang nagliligtas. Alam niyo yun? Pananampalatayang nagliligtas. Yung pananampalatayang nagliligtas, tinatalikuran ng tao unti-unti. Basahin po natin ang paalala mula sa aklat ng Hebreyo, Kabanatang 3, 12 to 14. No? Sabi rito, mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Bakit paulit-ulit nating narinig itong mga babalang ito? Nais pong ipaabot ng may akda sa kanyang mga mababasa ang mga talatang ito. Binabalaan niya ang mga tao na nagsasabing Kristiyano sila na mag-ingat at siguraduhin hindi sila magkaroon ng isang pusong walang pananalig at tumalikod sa buhay na Diyos. Maaaring pag inisip natin parang hindi naman mangyayari ito. Pero nangyayari po yan. At katunayan, marami pong mga churches ngayon ang pakunti ng pakunti ang mga taong dumadalo. Sa kung anong dahilan, nahuhulaan na natin kung bakit. Sino mang mananampalataya ay maaari pong tumalikod sa Diyos. Kahit na matagal ka na sa church, kahit na 30 years ka na, 40 years ka na, no? Bunga po nito ay mawawala sa kanya ang katiwasayan, ang kapayapaan, at pati na po yung mga biyayang kaloob ng Diyos. Mawawalan lahat sa kanya lahat yan. Marami po yan yung, for example, hindi naman pera. Yun na lang kalusugan. Pagka nagkasakit ka at nadala ka sa ospital at wala ka naman pera, ano po yung kahihinatnan mo? Inihahayag po ng ating teksto na ang panlilinlang ang simula ng pagtalikod sa pananampalataya kapag ang puso ay nadaya at pinatigas ng panlilindlang. Ang tao kaya tumatalikod, nadadaya eh. Kaya kung minsan akala natin malusog na malusog yung ating buhay Kristiyano, pero hindi natin namamalayan, kung minsan napapabayaan na natin yung mga gawain. Naalala ko tuloy bigla yung morning devotion. Dati po, masikap yung mga taong uma-attend dyan. Ngayon po, hindi na. Yan po ay indicator na talagang bumaba na po. No? Bumaba na po. Aminin natin kaya hindi. Makikita mo talaga na dati, sabik na sabik sila. Magang-maga, dito sila. No? Pero ngayon, wala po talaga. Kaya pinatanggal ko na yung morning devotion dyan. Pero kami, tuloy kami. Hindi naman kailangan tawagan ng mga Kristiyano na umati ng morning devotion. Alam naman nila yan eh. Pero sa kung ano man dahilan, meron po mga pumalit.
Yung pananabik ng puso nila na dumalo sa morning devotion, may pumalit na po riyan, may umagaw. At yan po yung ingatan natin. No? Dahil yan pong panlilinlang na yan ng kaaway ay marahil ay hindi natin namamalayan. No? So, pagka pinatigas ka na ng panlilinlang, yun na po yun. No? Kaya ang feeling mo, Christian ka naman tsaka ligtas ka naman. No? So, kailangan nating maunawaang mabuti ang maaaring mangyari sa isang tumalikod upang maiwasan ang trahedya. So, let's first take a closer look at Roman number 1, the deception of sin. Ito po yung panlilinlang ng kasalanan. No? Nililinlang tayo ng kasalanan sa pamamagitan po ng mga katutubong pag-uugali natin. No? Ginagawang kaakit-akit ng kasalanan, ang kasalanan sa pamamagitan ng paggawa nito na tila kaaya-aya at kapuri-puri. Hindi mo namamalayan yun Parang ang feeling mo, okay ka pa naman No, ha? Hindi mo namamalayan ito. Pinipigilan ng kasalanan ang pag-iisip natin tungkol sa mga kahihinatnan ng kasalanan. Ayaw niyang iparating sa isip natin yan. No? Dinadaya tayo ng kasalanan tulad ng kasalanan mismo sa pamamagitan ng di pagkilala sa kaparusahan at impyerno. Yung kasing impyerno, parang sa huli na lang yan Hindi natin nakikita masyado hindi natin nababasa yan. No? Pero yun po ang kahihinatnan ng mga taong yan. No? Itinatago ng kasalanan ang katotohanan, of course. No? Nagtatago dito ng isang konsepto o ideya na hindi naman totoo. Punta natin yung letter A, sin entrances. Again, ang kasalanan po hindi kaagad na dumadating. Ang pagtalikod, hindi rin kaagad na dumarating po yan. Dahan-dahan kasing pumapasok ito sa mga panandaliang aliw na hatid ng kasalanan, kaya nadadaya ang tao. Napansin niyo ba yung word, panandaliang aliw? Hindi po siya permanente. Naaaliw ka for a time being. No? Mas mabuting basahin natin ang sinabi sa Aklat ng Hebreo na kabaligtaran sa buhay ni Moises. Basahin natin yung Hebreo 11:25. Ano sabi? Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Ito pong talatang ito ay nagbuhat po sa Hebreo, no? Sa Lumang Tipan. Ito ay nagmula sa kwento ni Moises. No? Ito ay nagtuturo tungkol sa ginawang pagpili ni Moises na iayon po ang kanyang sarili sa mga pagdurusa sa halip na tamasain niya ang pansamantala at panandaliang kasiyahan ng kasalanan sa palasyo ng Ehipto. Ito ay sumasalamin sa pangako ni Moises sa Diyos, yung kanyang pong covenant, at sa kanyang mga kababayan sa gitna ng kahirapan at pagdurusa. Tiniis niya po lahat yan Hindi siya sumakay sa mga kaaliwan, sa kasarapan ng buhay. No? Ang isa sa pinakamahalagang tema ng talatang ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng walang hanggang gantimpala at ang pansamantalang kasiyahan sa mundong ito. May hati po yan, may division po sa gitna yan. No? Yung walang hanggang gantimpala at yung pansamantalang kasiyahan sa mundo. No? Batid natin na ang kasalanan ay meron pong dalang pangako ng kasiyahan. Ngunit, alalahanin natin na ang kasiyahang ito ay pansamantala lamang. Ang nakasisirang pwersa ng kasalanan ay lubang mapanganib. No? Ang mahulog mula sa biyaya ng Diyos ay tumutukoy sa, number 1, pagkawala ng katayuan mo sa harapan ng Diyos, paggalang, prestihyo sa harapan ng iyong tagapaglikha. Tumutukoy po ito sa pagbagsak ng tao dahil sa kanyang pagsuway. Mabibilad sa kahihiyan sa lipunang kanyang kinalalagyan. Maghahatid ng pagabag sa kanyang budhi, kaisipan, sa pisikal at espiritual nilang kalagayan. Yan po yung mga ilan lamang sa mga mawawala doon sa mga taong ayaw tumigil, no? Na sa pagpatuloy sa paggawa ng kasalanan.
Of course, pag sinabi yung kasalanan, naalala niyo yung pangangalo niya, maalala niyo yung mga Diyos-Diyosan, maalala niyo yung pagpatay ng tao, di ba? Hindi ho. Natandaan niyo nung nakaraang Miyerkules, nagulat kayo nang basahin ko na kasama sa mga kasalanan ay yung pong chismis. Di ba? Yung mga wala rito, sayang, di nyo napakinggan yun. No? Yung palang chismis, ano lang din pala siya. No? Parang malit na bagay lang, pero kasama po siya sa kasalanan. At nagpaalala po ang aklat ng Kawikaan tungkol doon. Di ba? Hindi natin kasi pinapansin kung minsan yung pagbabasa sa mga talata. May mga dalang babala po ang hatid ng Panginoon sa ating lahat. Kaya kung atin pong babasahin yung aklat ng Marcos 7, 20 hanggang 23, ganito po sinabi. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay. Mangalo niya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. Galing lahat yan sa puso. Ano po yung mga ginagawa natin sa araw-araw? Mga bagay na hindi natin pinapansin dahil maliit lamang. Yung pala hindi natin namamalayan, no? Yung pala pumapasok sa puso natin at lumalabas po yan sa buhay natin. Malungkot po ito. Ang mga kahiyang ito ay aanihin din ng ating buong sambahayan. Hindi lang tayo. Pag dumating yung oras, pati lahat, magulang mo, mga kapatid mo, magkakaroon ng kahihiyan. No? So, kailangan pag-isipan ang mga talatang binasa bago maging huli po ang lahat. No? Kailangan seryosohin ito habang may pagkakataon pa. Isa puso ang mga natutunan at ipamuhay ito. Sapagkat kung hindi, malungkot ang kinabukasan natin. Ikalawa, may isa pang dako na dinaraanan ng kasalanan kung bakit may mga nahuhulog sa labas ng biyaya. Biro mo, nahulog ka sa labas ng biyaya, you fall out of grace. Fall out of grace. Nandudun ka na eh. Akalain mong mahulog ka pa, no? At maalis doon. Ang isa rito ay ang pandaraya ng kayamanan. Yung mga hilig natin, yung mga yan. Gusto nating trabaho ng trabaho, puspusan, pinapatay ang sarili, hanggang magkasakit. Pero para ang kapalit lang nun, pera eh. Di ba? Di baling mapuyat na magdamag, sige, basta kumita ng pera. Hindi niya nakakalimutan na yung kikitain niya ay kulang pang pambayad sa doktor at mga gamot sa kanyang sakit. No? Yan po yung pandaraya ng kayamanan. Bakit kayo nag-aaral, mga kabataan? Di ba? Para pag nakatapos kayo, ay makakuha ng isang magandang trabaho. Para ano? Para kumita ng pera. Di ba? At yung perang yan, dalawang bagay lang pwedeng atin yan, kabutihan o kasamaan. Ganito po sinabi ni Jesus sa talinghaga tungkol sa maghahasik. Sabi po sa Mateo 13:22. Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Okay naman siya eh. Ma-attend naman siya ng church, no? Regular siyang sumisipot, nagpe-fellowship siya, umatin sa mga prayer. Pero alam niyo, dahil nga sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, doon nasira yung buhay. No? Yung mga narinig niya sa church, every Wednesday, every Friday, and every Sunday, ay nawalan na po ng puwang sa kanyang puso at hindi na nagkaroon ng bunga. Di ba malungkot yun? No? And eventually, magbabacillate yan eh. And
later on, mag-apostatize. Malaki kasi ang pangakong ibinibigay ng kayamanan. Hindi ko masisisi yung mga taong sabik na sabik dyan. Ano? Malaki po kasi ang pangako niyang kayamanan. Kahit na po alam natin pansamantala lamang. No? Ang mga tao, ang mga ito ay, siyempre, yung karangyaan, kasiyahan, at kapangyarihan. Pagka ikaw ay meron, alam mo na, angat ka sa mga tao, di ba? Masaya ka, na nakakaangat ka sa kanila. At siyempre, kung sino may pera, siya may kapangyarihan. Kaya yun ang hinahangad ng mga tao. Gusto nilang yumaman sa anumang paraan. By hook, by crook. Habang nasa kasalanan ka, hindi mo namamalayan, nasisihan ka, at hindi mo alintana ang magiging bunga nito. Wala kang kamalay-malay. In short, mamamanhid ka, masisihan ka, no? At lahat ng ito ay pansamantala lamang. No? Ang mabuti po is sundin natin ang payo ni Apostol Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo 6:17. Sabi niya, ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamatas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas. Huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo'y masiyahan. Sino po nagbibigay ng kasiyahan? Sino po nagbibigay ng kasiyahan? Diyos. Basahin po natin muli. Ituro mo sa mayayaman na huwag silang magmamataas at huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo masiyahan. Sino po nagbibigay ng kasiyahan? Mas malinaw, ano? Yung pong pag-ibig sa salapi, ang magpapalayo sa tao, sa Diyos. Kaya maniwala ka kay hindi, patungo sa pagkawasak at kalungkutan. Kasi yung pag-ibig sa salapi, yan po yung problema, yung pag-ibig. Kasi yung pera naman talaga, kikitain mo yan eh. Pero ikaw ang Panginoon ng pera. Hindi mo pa Panginoonin yung pera. No? Ikaw ang Panginoon ng pera. Ikaw ang magtatakda sa pera kung saan siya pupunta. Hindi tayo susunod sa pera. No? Sabi po sa unang Timoteo 6, 9 hanggang 10, ganito po ang mababasa natin. Ang nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sino po ito? Ito po yung mga nagnanasang yumaman. Yung nagnanasa kasing yumaman, yun po yung nahuhulog sa tukso. At sinasabi, nasisilo ng bitag. At ito po ang mangyayari, magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Bakit po nasabi yon? Verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Pasinin po niyo yun. Nagsusumigaw yung text na yan. Yung pag-ibig daw sa salapi ay ugat ng lahat ng... Yung palang salapi, hindi naman pala dapat natin ibigin eh, no? Talagang kikitain mo naman talaga yan eh. Pero pag yan ginawa mong kaibig-ibig sa buhay mo, yan na po yung magiging ugat ng lahat ng kasamaan. Di ba? Kaya nga, palagi ko pong ipinapaalala sa lahat na huwag pag-ukulan ng labis ang mga bagay na pansamantala. Lahat naman yan pansamantala lang eh. Ang panlilin lang ng kasalanan ay dumarating na tila masarap at masagana. Ang unang dating yan talaga medyo... Lalo kung di ka nakakahawak ng pera, no? Bawa, madalang ka makahipo ng 1,000, no? Pag dumating yung 10,000, 20,000, nakakasyak po yan, nakakapanginig ng laman yan. Doon sa mga hindi sanay humawak ng pera. Kaya ang isip na babago. Yung plano niyang una, nakakalimutan niya dahil ginulo siya ng pagdating ng pera. Eh. Ate nyo? No, ha? Kaya, ano pa ang dulot nito sa tao?
yung kasalanan na yan. No? Basahin natin. Letter B, sin enslaves. No? Sinabi na po ito ng ating Panginoong Hesus na mga gumagawa ng kasalanan ay nagiging alipin ng kasalanan. Kasi kapag sumunod ka sa kasalanan, yun ang nagiging Panginoon mo. Di ba? So ito po sinasabi sa Aklat ng Juan, dito po sa 8, talatang 34, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Hindi mo aaminin yan, pero yan ka, yan ang status mo. Alipin ka ng kasalanan. Nakita mo? Ginamit po ni Jesus ang isang Panginoon at ang isang alipin upang makita natin kung paano tayo inaari ng kasalanan at iginagapos sa tanikala. Dahil ang Panginoon ang siyang nagmamayari ng alipin, ang alipin ay walang pagpipilian sa kung ano ang gagawin sa kanya ng kanyang Panginoon. Natural, alipin ka. Kapag ang kasalanan ng ating Panginoon, hindi natin kayang labanan ang kasalanan. Kasi siya yung ating Panginoon. Nakakabahala na maging yung mga minsan nang naligtas, yung mga na-born again na noon. No? Mga naligtas na sana sa pagkaalipin ng kasalanan ay muling nagbabalik sa pagkaalipin. Marami po niyan. You will be surprised. No? Marami po. Yung mga dating na-born again na, mga dating nakakilala na. Sa Paisawan, sa Bataan, natatandaan ko pa yung mga pangalan nila. Mga dating maiinit, talagang pagkasumamba sa Diyos, matatouch ka talaga. No? Pero marami doon sa mga dating nakakilala na at naligtas na sa pagkaalipin, ay muli pong nagbalik sa pagkaalipin. No? Bakit at sa paanong paraan nangyayari po ito? Basahin natin ang 2 Pedro 2:19 hanggang 20. Ipinapangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila. Subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapanagumpayan. Alam mo yun, nagtatalo ang isip mo kung gagawin mo itong tama o mali. Pag ginawa mo yung mali, ibig sabihin nagtagumpay po yung kasalanan. Kasi mamimili naman talaga lagi tayo sa buhay, no? Di ba? Bumipili kayo ng sapatos na isusot, ng bag, ng damit. Lagi naman tayo namimili. Namimili tayo kung anong kurso, saan papasok, saan universidad, etc., etc. Pero kasi, yan po yun. Sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapanagumpayan. At ang sabi pa sa 20, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit, kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Ang Bible po nangungusap sa atin. Naligtas ka na kasi. Dati, sabik na sabik ka pag may mga prayer group kayo, sabik na sabik ka sa mga gawain sa church, di ba? Maalab na maalab ka, maaga kang dumadating. Yung nitong huli parang pagka nalilate ka na, indikasyon na po yan. Yung nalilate ka na, tapos minsan wala ka na, minsan hindi mo na alam. Pagdating mo sa church, para ka ng bisita, alam mo yun? Yun po ay isang palatandaan na, oops, medyo hindi na maganda ang lakad ng buhay mo. Hindi mo na napapansin yun. Dati, sabik na sabik ka. No? Gusto mo mag-fellowship, ang sarap. No? Pero parang marami kang mga impending ideas and agenda na gusto mong gawin at pwede naman mag-intay yung church na yun. Yung church naman, di aalis yan, nandiyan lang yan eh. Yan na, ganyan na yung mga katwiran mo. Ganun po yan. Marahil naalala po niyo yung kwento ng ating Panginoon tungkol sa isang taong nakalaya na sa masamang espiritu. Alam niyo, binalikan siya ng masamang espiritu, no? Ang mabuti, samahan niyo ako at basahin po natin ang Mateo 12, 43 hanggang 45. Sabayan niyo ako, no? Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao,
siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapaghihingahan kung wala itong matagpuan. Ito, pakinggan nyo ha. Ito kasi, itong masamang espiritong to ay umalis na doon sa isang taong na born again ha. Pinalaya na sa kasi ng Diyos eh. Ang Diyos kasi nananahan na sa puso niya. Yung masamang espiritu, pinalayas. Ang ginawa, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, ang sabi niya, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. So babalikan ka niya. Yung lugar na kung saan siya pinalayas, babalikan niya yon. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos. Ibig sabihin, wala siya nakita. Wala ang Panginoon doon sa loob ng tahanan na yon. Wala ang Panginoon sa loob ng puso ng taong yon. Ano pa mangyayari? Aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Bumalik siya, may kasama pa. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang nangyayari sa masamang lahing ito. Andyan lahat eh. Ganun pala yun, no? Pagka born again ka na, no? Ang kaaway, ang masamang espiritu, he cannot easily attack you. Hindi siya pwedeng pumasok. Kasi out na siya rin eh. Pinalabas na siya ng Panginoon. Nilinis ka na kasi ng Panginoon eh. Pero sa sandaling, gumagala po siya. Sa sandaling mawala ang Panginoon sa buhay mo, nawala na yung mga pananalangin mo, nawala na yung mga kagalakan ng puso mo, yung kaalaban ng puso mo, nawala na rin yung mga vows mo sa Kanya, no? Bakante ngayon yung bahay na yan ng puso mo. At pagbalik nitong masamang espiritu, nakita niya, wala na palang tao dito. Matawag ngayong barkadang to. At yun po yung babalikan ka at ang magiging status mo, mas masahol pa sa dati. Nakikita ko na po yan sa marami. Nakita ko na po yan. Doon sa mga nawala sa church, wala na. Pagala-gala na sila kasama ng masamang espiritu. Yan ang mangyayari sa kanila. Ang masamang espiritong gumagala, kaya kapag tinanggihan natin ang biyayang alok ng Panginoon, ang masamang espiritong ito ay bumabalik at naging dahilan o sanhi upang lapastanganin nila si Kristo. Ang bahay na walang laman dahil wala ang Diyos at wala ang kanyang biyaya, magiging kawawa po ang kalagayan ng tahanang yon. Kawawa ka. Wala na yung Panginoon mo eh. Yung Panginoon mo nga lang sinusunod mo, nawala pa. Wala na. No? So, ang pagkaalipin sa kasalanan ay masalimuot po. Maraming mga turns, left and right, merong ups and downs. No? Ganito po sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:14 hanggang unang bahagi ng 25. Basahin po natin. Alam nating ang kautusan ay espiritual. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kung naisin ng mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip, ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Anong saklap ng aking kalagayan?
Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Madaling unawain. Kaya kung wala si Kristo sa buhay mo, o maaaring sinasabi mo, hindi, si Lord nasa puso ko talaga. Hindi naman niya ako iniiwan araw at gabi. Maaaring yan ang nasa isip mo. Pero hindi po yan totoo. Kasi, madali pong sabihin nyo kaysa sa gawin. Kasi, pag si Kristo ay nasa buhay mo, may mga commitment, lifetime commitment. Hindi maaaring kasama mo si Lord ng isang linggo, next week wala siya. Hindi mo pwedeng ganon. No? Hindi ganon. Kailangan maintindihan natin. No? Nakita ninyo, yung gusto mong gawin, hindi mo magawa. Yung ayaw mong gawin, ang siya mong ginagawa. Mabigat pag wala si Christ sa puso natin. Wala tayong kakayanan o kapangyarihan. Kaya nagiging alipin tayo ng kasalanan dahil ayaw tayo magpasakop sa Diyos. Dumating na ang Panginoon sa buhay natin, akalaan nyo, hinayaan nating makaalis. Basahin natin yung Roma 6:16. Hindi ba ninyo alam na kapat nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katwiran. Again, make your final choice. Piliin mo kanino ka magpapasakop. It's so easy. Mamili ka lang. Nangaalipin ang kasalanan sapagkat nalinlang tayo sa pamamagitan ng mga pangako ng kalayaan na hindi naman totoo. Kita nyo? Kapag patuloy tayo nagpaalipin sa kasalanan, dadalhin tayo nito sa lubusang pagtalikod sa pananampalataya patungo sa sa Roma number 2, the hardening of sin. Diyan ka dadalhin. Pag nagpatuloy ka sa ginagawa mo at hindi nagbabago ang isip mo, dito ka babagsak. Patitigasin ka ng kasalanan. Hindi mo rin alam yan, hindi mo rin namamalayan yan. Oo. Lagi kang kumokontra, laging labag sa loob mo yung mga bagay na magaganda, tinututulan mo yon. Kahit na nasa katwiran, ang gusto mo yung sayo. No, ha? Yun po yun. Dahil diyan titigas ang puso mo dahil sa kasalanan. From letter A, sabi, sin blinds. Totoo po yan. Nakakabulag ang kasalanan. Totoo yan. No? Ang mga walang pananampalataya, ang nagiging sanhi ng kamangmangan ng tao. Bulag ka hindi mo makita eh. Binabasa mo na, nakikita mo na yung buhay ng tao o ano nangyari sa mga taong napapahamak. Pero bulag ka, hindi mo nakikita yun. Naalala ko yung isang kwento ng isang nanay. No? Halimbawa, sabi ng nanay, anak, wag yan. Wag yang lalaking yan. Dahil ang nanay mo may karanasan eh. Kilala niya yung lalaking yan at alam mo kung ano mga ginagawang kalokohan yan, sinasaway ka ng nanay mo. Kasi nga sabi nila, yung pag-ibig daw bulag. Ewan ko kung totoo yun. Yun daw pag-ibig bulag. Yan ang kasabihan ng mga tao eh. Bulag ang pag-ibig eh. So ano po nangyari sa bata? Napangasawa niya yung lalaki. Nabuntis siya, nagkaanak sila, at nagsimula na po yung pagdurusa niya sa buhay. Kasi ipinaalala na sa kanya ng nanay niya, hindi siya nakinig eh. Yung nanay niya marunong, may wisdom yun eh. Hindi siya nakinig. Ganyan tayo. Pinaalalahanan tayo lagi ng salita ng Diyos. Bagamat wala ang Diyos ito physically, buhay na buhay yung kanyang mga pangungusap na dapat natin pakinggan at tandaan. No? Pero, ang nagkakasala kaya, kasi sabi ko na, nawawalan po siya ng pakiramdam, nagiging manid po siya tungkol sa kahatulan na darating. No? You know what? Sin clouds our judgment and restricts us to prejudice, subjectivism, and arrogance. Basta.
Basta. Alam ko na ginagawa ko, nasa hustong edad na ako. Kahit na nabasa mo na yung salita ng Panginoon, alam mo na, no? Kaya maraming naaalipin ng kasalanan. So isaalang-alang natin yung mga lumalakad na walang pangunawa. Kahit na paalalahanan mo, kahit na ilang beses mong sinabihan, no? Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa Iglesia ng Efeso, chapter 4, 17 to 18. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Yan ang masakit. Yan ang masakit. Binabasa lamang natin yan, no? Para matubigan yung panunuyo ng ating pananampalataya. Pinipilit natin diligan para mabuhay, no? Pero hindi natin namamalayan yung mga binabasa natin. Ano sinabi? Wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan, ayan po yan, at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Ano po ang nawala sa kanila? Nawala sa kanila yung buhay na walang hanggan. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Marahil binasa mo na ilang beses yan, pero parang wala lang sa'yo. No? Pero ngayong umaga, maliwanag na nagsusumigaw yung mga talatang yan sa harapan mo. No? Sa makatwid, ang sino mang nananalig sa Kanya, ngunit hindi naman sumusunod, ay nasa kadiliman pa ng pag-iisip. Kaya tinawag na mangmang. Hindi lumalakad sa daan ng Diyos, kaya nahiwalay sila sa buhay na nauukol sa Diyos. Ang kanilang pangunawa ay nadidiliman at napapalayo sa Diyos dahil sa, ang sabi, katigasan ng ulo. Sa kabila ng maraming mga paalala, ayaw sumunod. Ganito rin ang nangyayari sa mga taong dati nang naligtas. May mga dati nang naligtas. Ano po sabi na sa 2 Pedro 2:20 hanggang 22? Ano sabi? Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit, kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, tapos salita, mahulog dito, ibig sabihin nasa kamay ka ng Diyos, nahulog ka pa. Andun ka na eh. You fall out of grace. Yun ang ibig sabihin nun. Nahulog, no? Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila natutunan ang daang matuwid kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana at ito naman baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Napakasakit, di ba? Nandun ka na eh. You'd been attending the church for a long, long time. Di ba? Ang daming pagkakataon, nagkaroon ka na maraming problema, pero tinutugon ng Diyos yung mga prayer mo. Tinutulungan ka ng Diyos at nasasagot naman yung mga pangangailangan. Ano pang kulang ng Diyos? Di ba? Pero sa kabila nito, matigas pa rin ang ulo. No? Kahit na nga naranasan nila yung biyaya ng Diyos na sa kanilang buhay, sukat ba namang baliwalain mo pa yung mga bagay na yan? Sayang naman po, di ba? Sayang. Ito pong mga talatang ito ay naglalarawan doon sa mga taong tumatanggi sa mga aral ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya naalipin po sila ng kanilang sariling kasalanan. Kawawa naman. Ano man po ang sabihin nila, pinatutunayan lamang ng kanilang mga buhay na nagbalik nga sila sa kanilang dating kalagayan. Nakikita ko po yung iba na sasalubong ko sa palengke.
Mukha naman silang masaya. Pero paglampas sa akin, parang nakakaawa. Naaawa ako sa kanila. Ay, kilala pa rin naman nila ako. Ay, Pastor, good morning. Basta pinipilit na pasayahin yung mukha. Pero bakas na bakas mo sa mukha na maraming problema. Bakit po nagkaganoon? Kasi pinagmatigas sila ng kasalanan. Ang nagpatigas sa puso nila yung kasalanan. Pumasok na yung pride. Hindi, kaya ko to. Kaya ko to. Yun po yun. No? Muli silang, sabi ito, muli silang nalublob sa karumihan at nadaig sa panalilang ng kaaway. Kaya mas masahol pa sila kaysa sa dati. Yung isang manggagawa dati, isipin nyo, nasa TikTok sumasayaw. Ano pang katibayan ng gusto natin? Para siyang agogo dancer. Umakit pa sa mataas na kalalagyan. At doon, bumanat. Tuwan-tuwa pa, hagalpakan pa sila. Kasama rin niya yung mga naakit niya. Ano, hindi pa ba patotoo yan? May mga Facebook kayo, sigurado nakita ninyo yan. Isa lang yon sa maraming nangyari. Kasi siya yung sukat ba, ilagay pa sa Facebook yun, ni-record pa. Yung mga bagay na kayaya, hindi nga dapat inilalabas yun Pero, alam mo kung ako sa kanya, total, manggagawa naman siya dati, marunong naman siya. At least, siguro meron pa naman mga salita ng Diyos na may iwan sa isip niya. Alam mo gagawin ko? Magre-repent ako at haharap ako sa kongregasyon at hihingi ako ng kapatawaran sa harapan nila sa lahat ng mga kasalanan ginawa ko. Yun ang gawin niya. Who knows, baka makabalik siya sa Panginoon. Ang masama nga nito, hindi niya alam na wala na ang Panginoon sa puso niya. Tapos nagtuturo pa hanggang ngayon sa church. Ano po ituturo noon? Di ba? Dahil naalipin sa kasalanan, naging bulag sila sa katotohanan at mahihirapan silang tanggapin ang katwiran. Kaya, kahit na po paalalahanan sila, hindi sila nakakaunawa ng katwiran. Ano po ang susunod? Letter B? Sabi sa A, sin blinds, sin hardens. Pinapatigas. Sulyapan po natin muli yung mga lumalakad ng mga walang pangunawa. Yung mga taong walang pangunawa sa salita ng Diyos. Efeso 4:19. Ano sabi? Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, kaunti man lamang. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Tingin niyo po yun, no? Tingin niyo, ano nangyari sa kanila? Ano nangyari sa kanila? Wala na silang kahihiyan kahit kaunti man. Kita niyo, no? Yan pala ang ibubunga niyan, ano? Hindi ka na nahihiya, okay lang, kahit ano sabihin ng tao, sige. Malaswa na kung malaswa. Hindi ba? Pero, ang mabuting apostol na si Pablo ay meron pong payo. Basahin natin sa Efeso 4:22. Sabi niya, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Ano bang gusto mo ma-achieve sa buhay? Diba? Pagnanasaan mo yung kasalanan, ano ba? Hindi ba magandang pagnasaan nating mapalapit tayo sa Panginoon? Amen po ba? Di ba mas magandang malapit tayo sa Diyos? Amen? Amen. Ba't mo tatangkilikin yung mga bagay na malayo sa Diyos? Di ba? Ano nangyari sa kanila? Natangay sila sa kahalayan, sa karumihan, sa kalaswaan, at katakawan. No? A sinner grows corrupt according to deceitful lust. Kasi yun ang gusto mo eh. Tingnan nyo, bago po tayo gumawa ng kasalanan o bago tayo makagawa ng kasalanan, pumapasok sa isip natin ang Panginoon, di ho ba? Mamimili ka lang eh. Sabi ng Lord, wag mo hawakan yan. O wag doon. Yun po yun. Mapilit tayo. No?
Ganyan din po ang nangyari doon sa mga minsan nang naligtas. May mga kaya minsan nang naligtas kasi naligtas na minsan eh, no? Sabi po sa Hebreo 3:12 hanggang 14, basahin natin, no? Mga kapatid, ingatan niyong huwag maging masama ang sino man sa inyo. Yun. At mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon yun, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. So yung life na tinanggap natin buhat sa Diyos, nung una tayong makakilala, all we need to do is to maintain that life. Hindi ka na magpapasuray-suray. No? Kung saan lumalakad ang Diyos, doon ka lumakad. Huwag ka na lumiko-liko. Sundan mo yung katotohanan. Sundan mo yung katwiran. No? So, kasi, kung hindi, maaari kang papagmatigasin ng kasalanan. Titigas talaga po yan. Dadalhin tayo sa kasalanan, sa kawalan ng pananalig, at lalayo tayo sa Diyos, kaya mahirap nang makaalpas pa pag andudong ka na. At hindi lang yon. Dahil sa kasalanan, muli nilang ipinapako si Kristo sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Alam ba niyo yan? Nasa sandaling ginagawa mo yung ginagawa ng mga dancers na yan, yung mga nasa TikTok na yan. Basahin natin yung Hebreo 6:4 hanggang 6. Tingnan natin. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Yan ang ginagawa nila. Muli nilang ipinapako ang Panginoon. Tapos na po yun eh. Ano pang kamatayan ni Kristo ang magliligtas sa kanila? Tinapos na po ng Panginoon yun sa Kalbaryo. Ang ginagawa nila, muli nilang ipinapako ang Panginoon sa kahihiyan. Nakita niyo? Nakita niyo ang nagagawa ng kasalanan? Nagpatuloy sila sa gawaing masama, kaya pati ang mga babala ay binabaliwala nila. Kaya ang kahantungan ng mga taong ito ay nasa Hebreo 10:26 hanggang 27. Anong sabi? Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, ano sabi? Wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kasi tapos na po yan eh. Tinapos na po yan more than 2,000 years ago. Tapos na po yan. O tapos ano sabi? Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Hindi na sila anak ng Diyos eh. Kaaway na sila ng Diyos eh. Nakita nyo? Sana mapanood nila itong mensaheng ito para, baka sakali, baka lang. Kahit na mahirap na sila makabalik, malay mo, baka ano. Meron pa po. Sa Hebreo 29 hanggang 31, ano sabi? Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa Kanya at humamak sa mahabaging Espiritu. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, ahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Again, nahulog ka sa kamay. Wala na, mahirap na makabalik eh. Sabi ko sa inyo.
Kapag patuloy natin pinatigas ang puso sa kasalanan, hantong ito sa nakapangingilabot na katapusan. Kawawa naman. Alam nyo, si Lucifer, alam ba nyo, ang ganda ng papel niya sa langit. Siya po ang tagapanguna ng mga anghel sa langit. Siya ang head ng music ministry. Basahin niyo yung Bible. Ang mga cherubim ay hangang-hanga sa kanyang kagandahan. By the way, si Lucifer po ay walang kasarian. Hindi siya babae, hindi siya lalaki. Ano nangyari sa kanya? Nakikita niya ang Panginoon sa harapan niya? Aba, nakakalimutan niya na siya ay nilikha lamang ng Diyos. He was a creation. At nag-ambisyon. Dahil yung mga anghel ay talagang halos sakop niya, no? Siya yung nagbabantay, siya yung nakapaligid, parang siya yung nagkukordon doon sa upuan ng ating Panginoong makapangyarihan. Hino niyo yun? Napakataas ng kanyang posisyon. At dahil nag-iisip siya, pumasok po yung kasalanan. Isipin niyo, saan magagaling yung kasalanan? Nasa langit sila. Isipin niyo, nag-ambisyon. At ang gusto niya ay pantayan, kung hindi man ay higitan ang buhay na Diyos. And he was able to convince almost 3/4 of an angels in heaven. Pero mo na-convince mo yung mga anghel? Yun ang magkakamali niya. He fall out of grace. Nawala siya sa kamay ng Diyos. At yung natitirang 1/4 na anghel, sinalakay sila at inilaglag silang lahat. At sa kasamang palad, bumagsak po sa mundong tinitirhan natin. Ay, ang dami nila rito eh. Si Satanas, isa lang yon. Pero yung mga demonyo, yan po yung mga anghel na nangalaglag. Yan yung mga lagi mong nakakasabay sa lakad. Yan yung mga nagsusulsul sa'yo. No? Huwag ka na muna umuwi ng bahay. May pera ka. Taya mo muna. Mali mo, manalo ka. Yan yung mga, daan ka muna. Yan. Magpainit ka muna ng katawan. Mamaya mo, magkasakit ka niyan. Hindi ka na, minom ka ng kahit na konti. Ang dami po niya, nakakalat po yan. Yan yung mga aakbayang kasadahan, sabi niya. Tara, damon tayo sa ano. Maraming bagong chicks dyan ngayon. Hindi natin namamalayan, ano? Even Christians, minsan may mga okasyon tayo, nagsasaya tayo. Aba, meron na mga inumin sa harapan natin. Nangyayari yan. Ipinatotoo ng isang kapatid yan. Pero mo, Christian kayo, tapos ganyan, babalik kayo dyan. Yun nga yung nilayuan na natin eh. Yun nga yung iniwan na natin eh. Ba't mo naman babalikan yan? Nakita nyo? Kasi yung isang damakmak na mga anghel na nilaglag mula sa langit, nandito sa lupa ngayon yan. Kaya mag-iingat tayo. Pero, kahit na magsama-sama yan, meron tayong isang Diyos at isang Panginoon na tagapagligtas at hindi tayo pababayaang maagaw ng kaaway. Manatili ka lang. Huwag kang magkakamaling mag-isip-isip kagaya ni Satanas. Nag-isip-isip siya. No? Sa akin pong pagtatapos, doon sa mga inaalipin ng kasalanan sa kasalukuyan, meron pa naman silang pag-asa. At ito po yung ebanghelyo ni Kristo. No? Naglalaman po ito ng kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. Ganito po pinahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa 1:16. Ang sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ulitin ko po yon. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Madalit salita, may pag-asa pang makawala sa pagkalipin ng kasalanan. Meron pa po, Roma 8:1-2. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Narinig po ba niyo yun? Ano po ang sabi?
hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano pa sabi ni Paul sa Romans 8:12-13? Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Yan. Doon po sa mga Kristiyano nagkasala na pinatitigas ng panlilinlang, meron pang pag-asa. Magpatuloy kayo at lilinisin kayo ng Panginoon. At yung mga nalinis na, hindi na kasamang hahatulan ng Panginoon. Basahin din natin ang 1 Corinthians 11:31-32. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Alam niyo mga kapatid, may panahong tila imposibleng makawala sa katigasan ng puso ang nalinlang ng kasalanan. Ngunit huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo at ang pag-ibig ng Diyos na may kakayahang palayain yaong matitigas ang puso. Manindigan tayo at tulungan natin yung mga positibong tumutugon sa biyaya ng Diyos sapagkat inibig ng Diyos ang kanyang mga anak. Basahin po natin yung ating pong huling text. 1 John chapter 3, verse 1 and 2. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At yan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa paparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ito po ay isang matinding paalala doon sa mga nag-aakalang malulusutan nila ang puot ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoong Diyos sa umagang ito. Aming maawing Diyos na nalulugod na gumagabay sa amin sa pamamagitan ng salita, ipagkaloob mo nawa sa amin ang lahat ng pagsunod upang hindi lamang kami maging mga tagapakinig ng iyong salita, kundi maging mga tagatupad din naman. Gabayan nawa ninyo kami ng banal na Espiritu pang magkaroon kami ng karunungan at kaunawaan sa lahat ng mga kapahayagan sa amin ngayong umaga. Panginoon, huwag nawang mawala sa amin ang iyong Espiritu. Sa halip, bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, pagtitiis at katatagan upang malayo sa kasalanan at sa hatid nitong parusa at kahirapan. Tulungan at samahan mo kami na maligtas mula sa kamay ng kaaway at upang maging malaya na sumunod sa iyong ganap na kalooban. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin po natin, napaalala ko po, ang kamay natin ay itaas natin at huwag yung isasahod natin. Ang pagtaas ng kamay ay pagsuko ng ating buong katauhan sa harapan ng ating buhay ng Diyos. Tanggapin ninyo ang pagpapalang ito mula sa Diyos. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon at ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi ng purihin natin ang Panginoon.